steady hand to guide you. If it seems you've somehow lost your way, if you feel there's no one you can turn to, just look to God and pray. On your knees or standing at a crossroads, late at night or in the light of day, in a crowd, a closet or a chapel, just to look to God and pray. He is there when you're searching for the answers. He is there when you need a little grace. Anytime, anywhere you have a chance to seek the one who knows the way. Just pray. When His love continues to amaze you, when you feel your heart begin to change, when you know He gave His Son to save you, just look to God and pray. He is there when you're searching for the answers. He is there when you need a little grace. Anytime, anywhere you have a chance to seek the one who knows the way. Just pray. Bring your doubts, your worries, and your faith. Share your hopes and dreams. He is listening. There's no time or distance in the way. The moment you begin, it's just you and Him. He is there when you're searching for the answers. He is there when you need a little grace. You're His child and His love will never fail you. He is with you, He will hear you, He will say, just pray, just pray, just pray. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress. Live at your best. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform,
make today your day. Wellness that builds wealth, feel that progress, live at your best. Hello po, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome once again to our Prosper and Perform online session. I am Vincent S. Garcia and I will be your moderator tonight. And it's been another week po no since our last webinar at natutuwa po kaming lahat dito dahil we hope that despite our busy schedule po ano, yung iba kagagaling lang sa work, yung iba may lakad and then yung iba po ay may pinuntahan pero still kahit may family responsibilities and daily challenges po, everyone is doing well and continuously choosing to invest time po ano in learning and self-improvement. Every week po, we gather not only to gain knowledge, but also to remind ourselves that true prosperity involves taking care of our health, strengthening our faith, and growing together as one community po. And hindi lang po tayo nandito para makinig, kundi para mas lalo pa pong maintindihan kung paano natin mapapangalagaan ang ating kalusugan at maibahagi ang tamang impormasyon po sa ating pamilya at mga kaibigan po. Kaya naman po, no, tonight we have another exciting and informative session prepared for everyone po ano, and we will discuss mamaya po ano one of the fastest growing health concerns today. Ano po 'yon? Diabetes. And now as research continues to evolve, new discoveries help us better understand this condition and how we can prevent or manage po it through proper awareness and healthy lifestyle choices po. No? Ito po yung number one, ano, madalas nating nababalitaan po, ito po yung sakit na kung saan mas dumarami at mabilis dumami, ano, diabetes po. Ano? At meron pala itong solusyon o meron pala itong paano natin maiiwasan itong sakit na ito at mamaya po i-discuss din po natin ito. So let us all have an open mind, a grateful heart, and a willingness to learn and grow po. No? Hindi ko na po patatagalin muli no, to formally begin our session po. Let us place everything in God's hands. No? May I call o kung okay lang po ulit Pastor Gumaniel po no, to lead us in our opening prayer po. Let's pray po. Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon po. And let's pray. Thank you, Lord, sa another opportunity to listen to your servant as she present to us about a new topic like diabetes, Panginoon. Aking pong prayer that you will give her wisdom and also bless everyone that is present in this Zoom seminar, Panginoon. Salamat po at samahan niyo po kami hanggang matapos at maging blessing po kami sa lahat. In Jesus' name, Amen. Okay. Amen. Thank you so much po, Pastor, for that wonderful prayer po. Amen po, welcome. Before we continue, kindly turn on yung cameras po, no? If possible po lang naman po, ano, para din makita natin ang bawat isa, lalong-lalo na po yung mga nagsimula last week po, no? Yung mga bago nating participants po, no? And now, thank you everyone. Thank you po sa pag-participate ngayong gabing ito. And now, to make our session more interactive and exciting, ano po, ito na po yung pinakaabangan natin every week po, no? So let us begin with our quiz portion po. So, ito to facilitate this activity, let us welcome Miss Cyril Ann Balarbare para po sa ating quiz portion for this week po. Ano, ulitin ko lang din po, ano po sa mga bago lang po nating kasama ngayon po, no, yung ating quiz po ay patungkol po ito sa ating mga product po. Ito connected din po ito ano po sa mga session po natin last week po sa mga previous weeks din po ano. So, everyone naman po pwedeng po sumagot. Everyone po is lahat po tayo ay welcome po sumagot no. I-raise niyo lang po yung hand din po dito sa ating webinar po o kaya po sumagot po tayo. Buksan po natin ang ating mga mic po. And I think ready na po si Miss Cyril. Ayan, hello po. Good evening po.
Good evening. Good evening. Good Yung evening po. short quiz po natin is about po sa last topic po, last week. So, number 1 po. So, 4 picks, 1 word pala yan, ano? Yes po. Stroke. So, sa tingin po, ano po kaya ang salita po iyan? Stroke. Stroke. Parang nadinig ko na po si Pastor Gomi Yes. na sumagot. Stroke ang Stroke sabi po. ko. Ayan, Yes, next yes. po, number 2. Thank you po. Thank you, Pastor Gumanyan. Thank you. Yan, medyo Mahirap pa. mapapaisip tayo dito sa ating pictures na ito, ano? Katingin po kaya natin, ano po kaya ito? Meron po tayo sa pictures na Treatment Ah, po. Treatment. Treatment. Ayan, si Ma'am Elma po, yung treatment. Opo, treatment. Ayan. Thank you po, Ma'am Elma. thank you, Ma'am Elba. Congrats po. Lifestyle. Tama? Hindi po, Mali, Pastor. Mali. Healthy. Ayan, healthy po. May, Sino may po? may healthy pala. Euphoria. Thank you po. Congrats, Ma'am. Ay, ito, mahaba-haba po Ayan, ito. medyo No? mahirap po yan. Pang ano po ata to? Pang fourth year college na to. Ano po kaya sa tingin niyo po yan? Opo. Ischemic stroke. Ayan, thank you po, Pastor Gomi. Ischemic stroke po. Last Amen, topic amen. po natin. Next po. Naman to. Cholesterol. Cholesterol. Hindi na ano yung mic ko. Ayan, thank you po. Si Pastor Gomi po ang unang nakasagot. Last po, last. Last na po. So, may Hemorrhage, Hemorrhagic hemorrhagic stroke. Ayan, tama po. Sino po ang nauna? Ayan, hemorrhagic stroke po yung Medyo sagot. medyo sabay kami. Sige po. Thank you po sa lahat po ng mga nag-participant po sa ating quiz. Thank you po. Thank you, Miss Cyril. Maraming salamat po sa mga You're sumagot po welcome. sa this portion. Thank you po. So later po, may proposal lang po natin kung sino po yung ating nanalo sa ating quiz portion po. Maraming salamat po. And now let us have a short review of our previous session po. So yung mga nakaraang na-discuss natin, i-review natin ngayon para naman at least matandaan natin kung ano ba yung connection ng last week tsaka yung ngayon po kung meron nun po. So sa educational session po natin, meron tayo stroke ischemic versus hemorrhagic stroke and safe massage support po. Then to guide us in the recap, let us once again hear from Miss Cyril Ann Balebari po para po sa ating previous recap. Miss Cyril? Ayan, hello po ulit. Good evening po. Last week po, pinag-usapan po natin yung stroke. Ischemic versus hemorrhagic stroke and safe massage support. So, natutunan po natin na ang stroke po ay isang medical emergency, kaya mahalagang ma-recognize po agad yung ating, yung mga warning signs gamit po yung BPASS. At agad na dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital dahil time loss is brain loss. So, tinalakay din po natin na yung pagkakaiba po ng ischemic stroke nadulot ng pagbabara ng blood vessel
at hemorrhagic stroke na dulot naman po ng pagputok ng blood vessel sa utak. Binigyang diin din po natin doon na ang massage po ay hindi po first aid or lunas po sa stroke at hindi po dapat magpatagal sa paghingi ng agarang medical attention po. Maaari lamang pong itong maging supportive care para po sa relaxation at rehabilitation kapag medically cleared na po ang pasyente. And higit sa lahat po, naalala po natin na ang pinakamabisang paraan upang makatulong po sa pag-iwas sa stroke ay ang pagkakaroon ng healthy lifestyle po. At pag-control po ng blood pressure, blood sugar, cholesterol, regular na pag-exercise, tamang pagkain at pagsunod po sa payo ng atin pong mga doktor. At bilang paalala po, kapag may senyales po ng stroke, act, be fast at huwag tubiling magpatingin po agad sa ospital. Thank you po, yun lamang po. Thank you, Ms. Irene. And now, let us proceed to the next educational session po. Ipagpapatuloy na po natin yung ating i-discuss po ngayong gabing ito. And now, diabetes continues to affect millions of people worldwide. Alam naman po natin, hindi lamang po sa ibang bansa, kundi tayo rin po sa Pilipinas po. But with continuous medical research, experts are discovering that diabetes is more complex that we once believed. Understanding these new classifications can help us become more aware of our health and recognize possible risks and appreciate the importance of early prevention and proper management po. So our topic for tonight is 7 new types of diabetes 2026 po. To guide us in the timely and informative discussion, let us welcome our speaker po. She is a naturopathic doctor specializing in integrative medicine and the CEO of Mount Holistic Herbal Company po. So please help me welcome po Dr. Maika Joy Katipon. Doktora. Good evening, everyone. Kamusta po kayo? I'm so happy Good to evening po. Yes, Good I'm so happy evening, that Dr. Amaya. this time together again. Tonight I wasn't able to open my video, but I hope that my audio is loud and clear. So, am I clear po ba? Clear po. Clear, Okay. clear. Thank you. So, today, pag-uusapan po natin ng isang pinaka-common na chronic lifestyle disease na nagiging prevalent po ngayon sa Filipinos. We will be focusing specifically sa type 2 diabetes mellitus, but I will be discussing the different classifications po ngayon ng American Diabetes Association. Now, it emerging na may 7 classifications na. And patuloy pa po ang pag-aaral, madadagdagan pa ata. So, ganito na kalawak yung usaping diabetes. But before that, I want to share a verse from the Bible. Kasi kanina po, while having my personal devotion, sabi ko, ang ganda nitong verse na to na ma-share ko po sa bawat isa. For those who are facing a difficult situation right now na tayo ay may sakit, for those po na ang ministry po, itong pinakamagandang ministry, yung pinagpe-pray mo yung mga may sakit. Tapos ikaw ay nagiging encouragement do sa mga sickly people. Kakaibang ministry to, po. It's malaking blessing po 'yon kung yun po ang inyong ministry. At teka, I need to mute someone. Ayan. Okay? So, kung meron po kayong kakilala that need this verse, please share it sa kanila. This verse is from Jeremiah chapter 30 verse 17. Sabi po dito, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord." Okay? And then may kasunod pa po siya. Pero here in this verse, makikita natin yung promise ng Panginoon that He will restore health sa atin. Kaya for those po na may pinagdadaanan na makaramdaman, may promise po ang Panginoon that He will restore our health and He will heal us.
Okay? So yung verse na yun, maganda ma-share po natin sa ating mga tinutulungan. So hindi man natin matulungan po financial o sa ibang bagay, sabi nga natin hindi sa lahat ng pagkakataon makakatulong tayo, pero yung prayer and encouragement, malaking bagay po. There's power doon sa ginagawa po natin. And for this continued education na ginagawa po natin, isang malaking bagay po para mas mapalawak po natin tong ating ginagawang pagtulong po at ministry po sa mga pinagkaloob po sa atin ng Panginoon na tao. It's time for us to serve people through health ministry. At sana natandaan niyo po yon verse na yon from Jeremiah chapter 30 verse 17. And now, balik tayo sa usaping diabetes, Okay. So, ang diabetes kasi, hindi mo siya alam, di ba? Silent pa po yan kapag nasa pre-diabetes ka. Usually, madadiagnose o malalaman mo lang kapag may sugat ka na hindi gumagaling, nanlalabo na po ang ating mata, may pamamanhid, minsan pag may kidney problem, doon mo lang malalaman na doon pala nagsimula dahil matagal ka nang may diabetes. Meron tayong mga patient na ganyan, pumupunta dito, may cardiovascular problem na. Tapos when I trace back, doon natin nakikita na meron talaga siyang diabetes for a longer period of time. Tapos hindi niya kasi hindi siya nagpapa treatment, hindi rin siya nagpapa-test, So akala niya ganun lang. And then, kung hindi pa mai-stroke, di pa natin malalaman na mataas na pala ang blood sugar, diabetic na pala siya, or humantong sa heart attack. Those are things na doon pa lang natin nalalaman. So ganun nangyayari po kasi sa Philippines, laging late detection. Yung kanyang symptoms, pag pre-diabetes, wala ka pa kasi nararamdaman eh. Pero dapat, doon pa lang sa stage na yon, when it is silent pa lang yung disease, dapat doon pa lang nare-reverse na natin. So I hope that is clear po. So is everyone, nakakasunod po sa akin? Can you give me thumbs up po? Okay, so I know that nagkakaintindihan po tayo. Okay, thank you. So sa Philippines po, ang diabetes is already a major public health concern. Well, in fact, the International Diabetes Federation reported around 4.7 million Filipino adults with diabetes in 2024. So ang dami na, Dati pang American na sakit lang siya, With an adult prevalence of about 7.5%. Diabetes mellitus was also listed by the Philippine Statistics Authority as the 5th leading cause of death in provisional 2025 Philippine death data after ng ating mga top diseases, which is number 1 pa rin po ang ischemic heart disease. Yan pa rin ang number 1. Sunod ay cancer, stroke, cerebrovascular diseases, and pneumonia. So, yun pa rin po ang mga top diseases. And diabetes po ay kasama po. So, hindi tayo nandito ngayon para manakot po, Pero magbibigay tayo ng kaalaman, early warning signs, and practical steps para maproteksyonan po ang ating family. Number 1 po yan, So, later, we will explain what is type 2 diabetes, understand why many Filipinos are at risk. Kasi bakit nga ba ngayon, di ba ang Filipino, ang dami na, halos po na ating mga pasyente may diabetes. And sabi ko nga, package ang sakit. Diabetes with. May mga complication, hindi lang basta diabetes. And then next, identify the 7 important types of diabetes to know in 2026. Recognize early warning signs and danger signs. Know the basic screening tests. Apply practical lifestyle steps. Mamaya magbigay tayo ng mga tips. Kasi reversible pa. Yung mga ibang types na pwede nating ma-reverse. So, yun yung kailangan natin ma-address tonight. And then understand that diabetes management is not shameful. Yan. May prevention po tayo. At protection natin to sa ating family. Ilan po dito, bago tayo mag-continue, ilan dito sa may family history, both sides of your family, may diabetes po? May I know? Ilan po?
Yung lolo ko namatay sa diabetes. Okay po. Sa iba po, ilan po dito ang sa family that runs into your blood talaga na diabetic? Umamin na po tayo. Dami. Dalawang ate ko po. Okay po. So, meron na. Okay. Sa iba po? Okay. Kuya ko po, saka Mhm. Okay. So, yan, di ba, ang dami ngayon? So, nagiging, ano na po talaga siya. Ito yung pag-uusapan natin, medyo mahirap siya pag talaga i-trans into to our blood. Ano, hirap niyang iwasan talagang sa family member, magkakaroon ka eh. Kapag hindi po natin inayos. Kasi you are, at risk. Okay, so, let's start. What is diabetes, Diabetes mellitus is a condition where the blood sugar or glucose becomes too high. Yung glucose, hindi po yan masama, Natural na pinoproduce po yan ng ating katawan. It's the body's fuel. Okay? Body's fuel po yan. Nasaan yung ating, dito? Ayan, glucose. Ayan. From the food na kinakain po natin, magta-transform yan into glucose para gamitin ng ating katawan as our fuel. Pampalakas yung ating energy, di ba? Ayan. To move glucose from the blood para mai-transfer niya yung glucose, I need to mute lang po ha, again. I need to mute someone. Okay. Yan. Para ma-transfer po yung glucose sa ating blood, kailangan niya ng insulin. So, yun ang trabaho po ngayon ng pancreas to create insulin. Ang lagi ko pong ginagamit na illustration sa inyo, kung natatandaan po nung iba nakakailang topic na tayo ng diabetes, ano yung illustration ko po sa insulin? Ito ay parang isang, anyone po? Susi. Susi. Opo, key. So, siya yung nagbubukas. Yung insulin, nagbubukas siya para makapasok yung glucose sa bawat cells natin. Ngayon, kapag walang insulin, hindi makakapasok sa ating cell. Saan siya pupunta? Saan na pupunta ang glucose? Kung di siya makapasok sa cell, saan pupunta? Sa Sa dugo. blood. Dito po sa blood. Ayan. So, kaya ganyan ang nangyari. Kaya nagkakaroon ng diabetes po. Glucose stays in the blood. So, blood sugar rises. And then, hindi siya magagamit ngayon ng cell natin o ng organ. Mapipilitan ngayon si pancreas gumawa ng gumawa. Pati nga yung liver. Meron ako niya illustration before. Pati liver na hihirapan. Glucagon, gumawa na din siya. Kaya ang nangyari, si pancreas, si liver, pati na si kidney, sila ay nagtatrabaho kasi napipilitan sila magdoble-doble kahog para ma-provide yung kailangan ng katawan. Kasi walang insulin walang susi na magbubukas para i-absorb nung ating organ o ating cell yung glucose na pinoproduce ng ating katawan. Kaya yung tinatawag nating insulin resistance, ito yung ating illustration, So I hope that's clear. That's the main, basic po yun, pero there's a lot of explanation sa pathology, ng diabetes, why it happens. But that's the most basic. Okay? So, ano yung type 2 diabetes? Ito yung pinag-uusapan natin, Okay. Pwedeng insulin. Ito sabi nga, insulin resistance. So, common siya. This means the body still produces insulin. So, nakapag-produce naman, kaya lang, the cells do not respond properly. Yun nga, hindi lahat pumapasok sa cell. The body then needs to produce more and more insulins. Kaya, yung sinasabi ko, napapagod ang pancreas, siya tuloy ang nasisira ngayon. So, may insulin, pero hindi na-absorb ng ating katawan. So, type 2 diabetes, usually common link yan sa ating lifestyle po. Lifestyle disease, kaya siya tinawag na chronic disease, chronic lifestyle disease. Because, unang-unang nagpapataas ng ating blood sugar ay sugary drinks. Ayan. Sino po dito
talagang aminado ano na ang lakas niya sa soda before. Before ha? Until now. Meron ba nga amin? Ayan. Or yung coffee niya, Maminsan-minsan. opo, or yung coffee niya talaga ang daming sugar at creamer. Meron po ba amin? Ayan, meron tayong kakilala kasi from a pastor from ibang bansa, ano, talagang kinonvince namin sa katutak na convincing power ang ginawa natin, ano, para na ma-convince siya na wag na mag-soda every meal kasi ganun siya eh. So, in denial siya para sa kanya, hindi siya nabubusog, hindi sapat sa kanya ang water, ano. Yun yung pahirap dito, ano. So, kasama yung ano eh, behavior ng pasyente. Kailangan mong maturuan siya, ma-educate talaga. Kasi pag lifestyle diseases, behavior yung unang-una natin babaguhin. Eh hindi mo pwedeng ipilit unang-una sa tao na in denial stage pa siya. Okay? Sa kanyang sakit. Oh, yan. So sunod yung mga rice heavy meals, ano? Malalakas sa rice, mahilig sa mga carbohydrates, obesity, yan po, ano, may mga obesity, may belly fats, yan. Physical inactivity. Dito kasi sa Philippines po, ano, when you look at the other country, nakakalungkot, even China, pinaganda nila ng pinaganda ang kanilang country na walkable talaga siya, na in every park, pwede kang mag-exercise. Pwede kang maging healthy talaga dun sa environment. So, dito kasi sa Philippines, yung pondo nga natin, imbes na napupundar para sa ating healthcare or sa kabutihan ng ating community, di ba, ay nakukurakot. Yun yung nakakalungkot. If you go to the other countries, sobrang nalilate na po tayo in terms of healthcare. Sila, bawat sulok makikita mo na mahal nila yung kanilang citizen. Ayaw nilang unang-una magkakasakit. Why? Kapag nagkasakit ang community nila, mas lalaki ang pondo nila sa healthcare. So, mas gagastusan. Anong gagastusan natin? Yung mga chemotherapy, mga kung ano-ano, di ba? Pero kung doon pa lang sa prevention, kaya marami po ngayong countries nag-i-invest ngayon sa preventive healthcare. Marami pong hospital, even sa Amerika, makikita nyo, let's say sa cardiovascular, no? Meron na silang panibagong mga department ngayon, preventive healthcare. So, nandun na tayo sa prevention. And then, family history, talagang ito yung pinakamahirap. Once na nasa family, nagmamanifest talaga sa dugo, ano, ng mga ito yung sinasabi ng Bible na generational curse yata talaga, no? Sa mga kasama po natin, pastor, ano? Kasama talaga siya generational curse. Talagang hirap po. And then, poor sleep, yung mga onti po ang tulog. Kaya ang ating mga pastor, kadalasan ito ang sakit. May mga diabetes. Lalo na pag may mga building project, may mga project sa church, di nakakatulog, nag-iisip. Ayan. So, yan yung mga common na nangyayari, ano? Marami po sa ating mga kapasturan ng may diabetes. Okay? Lalo't pag malapit na anniversary, pag malapit na yung bayarin sa lupa, sa mga electric bill. Ayan. So, tumataas ang blood sugar talaga. And then, yung mga may high blood pressure, high cholesterol, fatty liver. So, yung fatty liver, wag po nating maliitin, ano? Yung mga may fatty liver. So, hopefully, nadadiagnose talaga dapat ito. Okay. For long term kasi, malaki ang damage po ng type 2 diabetes. I said, chronic siya, pero in the long term, pwede pong madamage ang ating eyes, ang heart, kidneys, nerves, yan. And then, ang blood vessels. Kaya makikita nyo yung lower extremities, mga ugat-ugat, yan ang unang-unang namamatay. Lalo na yung malilit na ugat sa mata, yan ang unang-unang nadadali po. Ano? Okay, so nag-raise ako ng question for those po na sumagot. Thank you, ano? You did your research. I saw it in our GC sa group chat. Sabi ko dito, ano yung
alam yung types of diabetes you are familiar with. Anyone po na gusto pong sumagot, ano yung nakita ninyo o alam nyo ng types of diabetes? Kasi we have 7 na. Okay, let's see po ha. Sino pong gusto sumagot? Type 1, type 2, tapos meron yung latest type 3, and then Okay. yung alam ko yung neonatal diabetes. Yun po yung alam ko na diabetes. Okay, 'di ba dati po ay type 1, type 2 lang tayo. Ngayon may type 3C, particularly po ano. Si anyone pa po, baka meron pang hindi nabanggit si Ma'am Sylvia, madami pa siyang hindi nabanggit. Alin pa po dong kulang doon sa mga nasabi niyo? Yung gestational diabetes po, Okay po. ito po yung during pregnancy po na babae. Okay. Ano pa po? Aside from gestational, meron pa po ba? May nabanggit ditong mga new terms tayo. May mga sumagot po. Yung monogenetic diabetes. Okay. So ano po ang pagkakaalam niyo po about this? Yun po yung mga namamana or mayroon pong Mhm. bata po nagkakaroon na nagsisimula ito ng 25 or matutuklasan din po ito kung maedad na. Okay. So sige po, meron pa pong sumagot dito. Yung Anyone type po? 3C diabetes. Okay. Aside from that po, Okay po. type. May type 5 na tayo. Tapos, yung isa po, may sinagot po dito, yung latent autoimmune LADA. disease. Iyo po, LADA. So, discuss po natin kung ano-ano itong mga to. And then, paano tayo makakatulong, ano? Kasi, palalim na ng palalim ang usaping diabetes, ano? Dati, sa lifestyle lang. Ngayon, napapasa-pasa na natin hanggang yun na nga, genetic na nga ang problem talaga. Nako, kaya pahirap na ng pahirap. Ayan. So, the 7 important types of diabetes. Okay, and then meron pa sila ngayong dinidiscover po. Okay, bigyan ko na kayo ng idea, no? Mayroon na silang pinag-aaralan pa na cause ng Alzheimer disease, which is another type of diabetes. Yun. So, baka lumabas po dito, hindi na to 7, ano? So, padami na ng padami siya. So, let's discuss first yung type 1. So, we're familiar na ito yung autoimmune po, ano? So, the body attacks, ito pong type 1 diabetes, the body attacks the pancreatic cells that make insulin. So, the person produces little or no insulin and usually needs insulin treatment. Ito talaga, insulin na po ito. Tapos, lifestyle talaga nito, hindi siya pwede talaga nung hindi po poor lifestyle, ano? So, usually itong type 1 sa bandang mga bata-bata siya na diagnose na. Nasa teenager or mas bata po. So, that's 1. Kapag autoimmune po, insulin na po kagad. Ngayon, syempre, pag sinabing lifestyle, pwede pa rin nating i-include sa diet yung ating food supplement at yung ating matutunan ng mga lifestyle prevention po dito sa ating seminar. Okay, next, type 2 diabetes. Ito na yung sinasabi nating kanina pa. Lifestyle related. Nakuha mo siya because of poor lifestyle mo. So the body becomes resistant to insulin and blood sugar rises. So strongly connected sa iyong weight, food pattern, inactivity, family history, and metabolic health. So mostly sa metabolic health ito. Kaya napaka-importante din ng gut health po, ano? Yung pinapanatili natin na maganda yung absorption ng nutrients. Kaya dapat nag-cleansing tayo, ano? And then, yung nabanggit niya kanina, gestational diabetes. It happens during pregnancy because of the pregnancy hormones, tumataas yung blood sugar level. So, the mother and child have higher future risk of having type 2 diabetes after delivery. Sometimes, nakukuha na din ng bata. Pero WHO knows that gestational diabetes is diagnosed through prenatal screening. So, kaya first trimester pa lang at
doon sa third trimester, may test ang mga buntis kung may gestational diabetes. Kasi kailangan makontrol ito. Kung hindi, after pregnancy, pwede magtuloy-tuloy. And after 5 years, kailangan nagpapa-check uli ng HbA1c ang mga nagkaroon ng gestational diabetes to check para maging sure na hindi nag-develop into diabetes po. Ayan. So, next po, yung type 3C. Ayan, ito na yung sinasabi kanina, no? Pancreatogenic diabetes na. This happens when the pancreas is damaged by conditions such as yung pancreatitis, ayan, may nagkaroon ng infection sa pancreas, cancer, pancreatic cancer, cystic fibrosis. Ito, may mga surgery nangyari na na-damage yung pancreas. So, type 3C as diabetes that develops when another disease causes pancreatic damage. Kapag na-damage mismo yung pancreas. Okay, so that's what we call type 3C. Ngayon, meron namang klase, itong sinasabi nating type 5 diabetes, another diabetes that is related to malnutrition na siya. So, in 2025 kasi, the International Diabetes Federation recognized this type 5 diabetes because of the malnutrition-related diabetes mellitus. So, chronic undernutrition, lalo na sa mga adolescents, young adulthood, usually nakikita siya sa mga low and middle income countries. Yung mga, ang pagkain lang talaga ay unhealthy, ano? So, doon nakikita, may kulang na nutrition sa kanya, kaya nag-develop into diabetes. And then, itong sinasabi nating LADA kanina, no? Latent autoimmune diabetes in adults. Ganito po yan. Ang nangyayari dito, okay, nasa gitna siya ng type 1 at type 2. Kaya nga tinawag siyang type 1.5. Ngayon, initially, type 2 diabetes ka. Okay, so yung may mga type 2 diabetes po, makinig maigi ha. Ito yung pine-prevent natin. When you have type 2 diabetes, aside dun sa mga complications na binabanggit ko kanina, sa heart, sa kidney, sa liver, kung saan-saan, sa nerve, isang iiwasan natin is biglang mag-categorize tayo sa type 1.5 kasi pwede po mangyari yon, no? Na una, type 2 ka. And then later on, na-develop na naging type 1.5. Anong ibig sabihin po? Ayan. Ang nangyayari, nagiging autoimmune na siya. Sa katagalan, nasira na talaga, no? Sinira na talaga yung pancreas mo. Kaya, naging type 1.5 ka na. So, hopefully, yung mga type 2 diabetes, wag na tayong pumunta dito sa LADA. Okay? Then 7, sabi dito, monogenic diabetes. Tama yon, sa ating genes, pwedeng magmula. Strong, ibig sabihin strong from the family history po. Ano? Usually, sa mga baby naman, tinatawag na neonatal diabetes, 6 months old pa lang, nagde-develop na ng diabetes. Di ba, nakwento ko sa inyo last time, ang daming lumabas kasi before, ano, sa Facebook na kwento ng mga magulang, ano, na ano yung symptoms kasi bata. So, hindi naman niya naiintindihan kung ano yung nararamdaman niya, no? Kaya we have to be more alert, lalo na sa mga bata. Bigla ba siya nang hina, yung dating sigla niya ay nawala, biglang nangihina, ayan, tapos nauuhaw, ihi ng ihi. Yun yung mga kailangan nating tingnan sa mga bata. Kasi ngayon, uso na siya sa mga bata. At kapag nahuli, delikado. Kasi bata yan eh. Hindi naman po nakakapag sabi kagad ng kanilang mga nararamdaman. So, ang parents, dapat talaga bantay sarado po. Or mga lola, grandparents, mga nandito po, bantay sarado na talaga sa family members. Okay. So, all in all, kung bakit natin diniscuss yung 7 types, kapag nagkaroon ka ng ganyan sakit, in conclusion, hindi pa pwede ang lifestyle mo ay poor. So, dapat, i-maintain mo ang iyong sakit with good lifestyle. And kasama na doon yung diet
and supplementation na ating ituturo po. So, sa lahat naman ng type nito, makakatulong naman tayo. Okay, supportive. Pero yung mga ibang type na kailangan talaga mag-insulin, kailangan po talaga. So, hindi natin pwedeng pigilan yon. Ang tanong ko po ngayon sa mga nakikinig, which do you think is mas safe? Insulin or metformin? Anyone po? Sabi po ng iba, insulin po. Okay, any other perception po? Sabi ni ma'am is insulin. Sa iba po? Mas okay yata ang insulin kasi marami dong side effect itong metformin. Okay, sa China, alam niyo po ba na ang baseline ng kanilang sa healthcare protocol po kapag may diabetes ka, insulin kagad. So hindi metformin po. Sa atin baliktad. Why? Ang reason sa atin kasi takot yung mga tao sa needle. Sunod, yung nagsa-self-medicate kasi ang mga Filipino, dapat, din po kasi dapat, prescribed by doctor kung ilang dosage talaga yung para sa'yo. Kasi pwede mag-fluctuate ang yung blood sugar. Pero, katulad ng sinabi ko po sa China, ang pinaka-baseline ng protocol po nila, insulin talaga. Kasi, dadiretso na siya sa bloodstream mo. Hindi na siya dadaan sa ibang organ. Unlike yung metformin, ang dami niyang pinagdaanan, para salain siya. At 10 years lang yung maximum of safe na paggamit po ng metformin. Ibig sabihin, pag more than 10 years, it can damage your kidney na. Ayun. Pero sa iba na mas mahina ang kidney, syempre, less than 10 years, pwedeng magkaroon na. Yung iba, nakikita natin, nagkakaroon na ng continuous o chronic na UTI. Kaya ito yung mga iingatan po natin. Okay, so, kaya mas safe po ang insulin. Ngayon, syempre, para wag po tayo mag-insulin doon sa mga wala namang cases na dapat mag-insulin, tulungan po natin ang sarili natin na nasa prevention pa rin po tayo. Meron tayong kilala ngayon, pinagpe-pray natin ang isang pastor, 3 times nang na-stroke dahil sa blood sugar. Dahil, syempre, natutuwa ang family na gustong-gusto niya yung hipon. Isang kain ng hipon, inatake na naman. So, pang-apat na stroke na po. Tapos, yung kanyang kidney, ilang percent na lang? 15% na lang. So, yun, ang hirap na kasi parang we cannot understand the feeling of nung family na gusto mo ibigay yung gusto ng pasyente. But the same time, kapag naman inatake, kayo din naman na nagsasuffer, So, nasa discipline pa rin po. Uuwi pa rin tayo sa usaping disiplina. Napakahirap po nito sa diabetes. Kasi sabi ko nga kanina, behavior ang unang-una nating tinuturo. Kasi pag hindi ready ang mindset niya, nagke-craving po to na matamis. Hindi pwedeng para sa kanya, parang pinapatay mo siya pag di mo siya pinakain ng kanyang mga paborito. Napakahirap nito. Parang pinarurusahan mo siya. Tapos tumatakas pa ito mga ganitong patient. Sabi, tumikim lang ako ng halo-halo dun sa choking. Tikim, pero naubos niya. Ayun, so, yan, medyo bantayin po yung mga ganitong patient, Kailangan nagluluto talaga sa house. Okay, so why Filipinos are at risk? Bakit ngayon dami na sa atin na nagkakaganto, diabetes? Okay. Nawala ang sound.
Dok, wala pong sound. Hello po. Okay po. Nawalan po ng sound si Ma'am Maika. While waiting po kay Ma'am Maika, I think nagkaroon lang po ng konting problema po sa mic po ni Ma'am. Yes, so Ayan. wait lang ha. Yun po. Nabiglang nag-restart yung PC ko. Okay. So, well, let's continue while nagre-restart siya. So, dun tayo sa lifestyle ng Filipinos, ano, kung bakit at risk tayo for having type 2 diabetes, particularly kasi yung sa ibang type naman, blessing now, hindi pa siya common sa atin, pero at least aware na kayo na in our generation, papunta na tayo sa ganong klaseng mga sakit, ano. So, naririnig po ako? Clear pa naman po ako? Yes, Doc. Okay po. So Yes yung po. pinag-uusapan natin, ang pattern kasi ng mga Filipinos, yung rice natin, ano, yung rice natin talaga ma-sugar. Since white rice, pinakamataas po yan, ano? Sino po dito ang nakatikim na ng quinoa? Ayan. Yes po. Ayan, yun yung mga better po na alternative, ano? Yung shirataki rice, sino po dito naggaganon? Shirataki rice? Dati. Opo, so kahit naggaganon kayo, 'di ba mataas taas pa rin ang sugar? Yes po, mataas pa rin. Kasi nama-marketing tayo no'n, ano? Kaya I suggest mag-research po kasi katulad niyan root crops. Kapag root crops, may sugar pa rin po 'yan, ta's pina-process pa. So ibig sabihin ultra processed na siya, okay? So, let me get back po, ito na. Nabalik na. Hello? Ayan, clear na po ako? Hello? Yes. Okay po. So, nakabalik na ako sa ating presentation. Okay, dun tayo sa Filipinos, ano, ayan. So, yung shirataki rice, yan, we do not recommend that kasi yung tinatanong ng mga pasyente, pwede ba yon? So, ang pinaka-mainam pa rin po, quinoa, yung colored rice po. Actually, yung brown rice, mataas pa rin ang glycemic index niya. So, kung mas darker yung color, like haluan nyo siya ng red rice, purple, or black rice, mas better po. And then, yun po kasi ang nangyayari sa Filipinos. Mahilig tayo sa white rice, tas may processed food. Yung, tapos processed food, and then may kapartner lagi tayong coffee. Alam niyo ba sa Korea, hindi sila nag-aasukal, hindi sila nagmi-milk sa coffee. As in, bitter yung kanilang coffee, ano. Sa atin, 3-in-1 na siya. Tapos, yun nga, may ang dami pang creamer at sugar. And then, sa atin din, mahilig tayo sa mga fried foods. Ang taas po, mabilis makapagpataas po ng blood sugar ang fried foods. Soft drinks, alam natin yan. Mga white breads, ayan, mahilig tayo, lalo yung mga Filipino, common ito. Pag nakita natin mataas ang sugar, pag inisa-isa ko na, itong mga food na to, guilty po talaga sila, ano? Ito talaga yung common diet nila. Mahilig sila sa tinapay, sa milk tea, ayan, noodles, lahat ng starchy food. Okay? Yung mga ma-starch. Dapat limit po yun. Okay, tandaan po natin, limit po yung starchy food, ha? Mamaya ituturo natin ano dapat yung plato natin. Sunod, sugary drinks. Ang dami ngayon talagang lumalabas na sugary drinks. Even yung sabihin mong healthy siya, na mga milk tea, yogurt drink. Pero pag hindi kayo nagbantay po ng sugar level, even yung mga milk na nabibili ninyo, may nakita kayong soy. Ano nga yung isang brand ng soya milk na mataas ang sugar? Nagulat ako. So, ingat kayo. May mas mababa ang sugar level up to 12. Alam niyo ba sa Singapore, meron tayo ngayong nag-branch out na dito yung mga store from Singapore, no? Meron silang Nutri, sa kanilang packaging, Nutri-grade.
So wala akong sample dito, no? Pero sa packaging nila, makikita mo doon may grade A to D. Pag naka-highlight yung A, ibig sabihin ay ano siya, healthy. Kapag D, sobrang matamis yun. So pag B, safe pa yon. Kaya nung kanilang pinag-aralan, simula nung nasa grocery nila, nilagyan nila ng ganon, classification ng A, B, C, D, maraming tao ngayon ang pinipili ngayon yung healthy. Mas madali sa kanilang basahin kaysa sa nutrition facts. Ilan po dito ang tumitingin sa nutrition facts pag bumibili ng food? Meron po ba sa atin? Ako po. Ayan, Minsan ako. okay. Pero usually sa atin, kuha lang tayo ng kuha. Tapos mayroon pa, nadadaya pa tayo. All natural, healthy. Tapos pagtingin natin sa nutrition facts, ang taas ng sodium, ang taas ng sugar. Ayun. So at least up to 12 mg lang yung sugar. Okay, so dun tayo sa sedentary lifestyle. Ayan. Sabi ko nga kanina, sa Filipino talaga, puro upo na po tayo. So, dapat ibalik po natin yung physically active tayo. Kailangan at least 60 minutes a day, may ginawa tayong physical activity. Na hindi tayo nakaupo lang po, nag-iisip lang, puro brain lang yun na exercise. No? So, dapat yung ating physical na exercise natin. Sunod, family history. Ito yung sinasabi natin, talagang higher chance of getting diabetes, lalo na sa pag-parents po ninyo ang meron. No? On the side of my father, lahat talaga sila magkakapatid. At lahat ng lalaki na uuna. Iisang lalaki na lang natitira po ngayon sa kanila. So, ganun katindi yung genetic, Then next, belly fat. Ayan, pag tumataba po talaga, ayan, so kailangan mag-lose weight. Then, poor sleep and stress. Karaniwan po talaga yan. Kasi, kapag ikaw ay stress, nag-hunger, tayo, di ba? Yung nag-craving ka ng mga unhealthy foods. Kasi, yun yung nakakapag-soothe sa iyong stress. Kapag may mataas din po ang blood pressure, blood pressure. Okay, so let's see. Okay, early signs and symptoms. Okay, tandaan po natin to. You can take a picture po or baka ito na yung nararamdaman po ninyo. So magkakaroon na tayo dapat ng early detection. Okay, at these are the symptoms po ng type 2. Okay? So watch out for frequent urination, especially at night. Okay? So yung mga may prostate problem, pinapacheck ko pa rin po ang blood sugar, Kasi usually doon nagmumula. So kung negative naman, ibig sabihin prostate problem lang. Pero kung prostate problem tas mataas ang sugar, mukhang nanggagaling sa diabetes. Sunod, excessive thirst. Increased hunger, gustong kumain ng kumain. And then, yung bigla pong namamayat, Fatigue or low energy, blurred vision, biglang lumabo ang mata. Ito, slow healing of wounds. Yung sinasabi ko, kung kailan hindi na gumagaling ang sugat, saka lang malalaman na diabetic na pala siya. Ngayon, kapag lagi din pong may mga infection, ito po yung bagong symptoms, kapag may mga dark patches, may itim. Itong mga neck, armpit, or groin, may itim sa mga kamay, ayan, kumakapal yon, ibig sabihin mataas ang sugar. Numbness, ayan, yung parang tusok-tusok sa kamay at paa. Okay? Yan yung mga kailangan po natin bantayan na mga simptomas. Sa ating test, pinagbabasihan po natin ay HbA1c. Ibig sabihin po, yung average of 3 months. So kapag nasa 6.4 or 5.7 to 6.4, pre-diabetes, which is pwede pa naman pong ma-reverse through diet and lifestyle. So wala pa dapat ditong binibigay na metformin o gamot kagad. Yun yung nangyayari sa mga patient. Nandito pa lang, ni-start ka na kagad ng metformin. Kailan ka bibigyan ng gamot? Kapag after 6 months, hindi mo to napababa.
Yun yung aming discussion ng mga doctors, ano. Hindi dapat nagbibigay pa lang dito. So, kapag hindi na niya talaga kaya mapababa ng 6 months, tapos nag-develop into diabetes after 6 months, dun ka pala magtitreat talaga. So, pre-diabetes, kailangan diet and lifestyle. So, paano? Ituro ko na, no? So, ang pinggan natin, dito tayo. Okay, dito tayo sa pinggan natin. Ayan, nakita niyo po itong pinggan. Yan ang sample na ating kakain. Pero wag naman tong hilaw na talong. Hindi naman po ganito. Siyempre, pwede namang steam. Ayan, pwede naman yun, ano. So, siyempre, illustration lang po ito. Ayan. So, kalahati po talaga, 1/2 of our plate ay non-starchy vegetables. Tandaan niyo yun, ha? Non-starchy. Kasi kapag starchy pa rin, like, ano yung mga starchy na vegetable na alam nyo? Patatas. Yes po, potato, ano pa? Yung kalabasa, Kamote. kamote, ayan. Kamuting Yes, kahoy. food crops. Kasi sabi ng iba, ay hindi na ako nagra-rice. Ito yung sinasabi ng mga pasyente natin na natatawa ko, hindi na ako nagra-rice. Pero may kamote siya, ang dami kinakain niya araw-araw, kamote, saging na saba, ayun, araw-araw yun. Tapos may pansit siya, hindi na ako nagra-rice pero may pansit. Ayan, so non-starchy po ay dapat 1/2 of our plate. Then, 1/4 po ay protein. Kasi why? Kapag nag-build tayo ng muscles, mas nakaka-produce ng insulin po ang ating katawan. So, yun yung ayon sa pag-aaral. So, kailangan meron tayong exercise. Ang exercise natin ay yung strength exercise, pampadagdag ng muscle. Yun yung maganda sa mga diabetic. Kailangan mag-gain siya ng muscle. Okay? And then, 1/4 lang po yung ating complex carbohydrates, colored rice. Nakita niyo dyan may cubes of kalabasa, onti lang. Okay po. So, ganun din sa fruits. Sa fruits, pag mga starchy, onti lang po. So, more on din sa mga non-starchy tayo. Okay. And then, yes po? ba ang Quaker Oats? Yes po, Quaker Oats, okay po yun. Lalo na yung whole rolled oats. Yan, opo. Mas okay siya up to 9 a.m. Bababa pa ang cholesterol ninyo. Okay, up to 9 a.m. Kaya lang, kailangan partneran nyo ng onting gulay. Sabi nga natin, protein is important. So, kung may rolled oats ka, lagyan nyo naman po ng egg. Para may protein kayo, mag-gain kayo ng muscle, mas mape-prevent yung pagtaas ng blood sugar. Okay, so kumain na tayo, ano? Ayan, ito na yung food natin. Itutulog na ba natin to? Kasi sarap na, nabusog natin. Ayan yung problema na sa mga diabetic. Yes po, masarap matulog. Biglang nakaupo na, nahilik na. Kapag pumataas ang blood sugar, we're talking about pre-diabetes o diabetes, the same thing po ha. You have to walk every after meal. Ayan. Kailangan magkaroon ng movement. 20 to 25 minutes po, ano? Every after meal. So, 3 times yun. Kasi 3 times tayong nakain. And then, you need to control your weight. Yan. Yung tulog din po, dapat sapat po, 7 to 9 hours. Meron tayong kilalang pastor, hindi nakatulog while preaching, bigla siyang na mild stroke, ano po, may sasabihin siya, hindi na niya masabi. So, buti na lang bumalik, ano, after niyang, in a few minutes, biglang nakapagsalita uli siya. Yun, biglang dumaloy uli yung dugo sa brain. Ayun, so pag hindi talaga nakatulog, ano, sunod, stress management po, ano, hindi bawal ma-stress, part na po yan ng buhay natin, pero kailangan natin ma-manage po, ma-cope up. And then, hopefully, wala naman nag-i-smoke o nag-alcohol. And medical care is not failure, okay? So, kailangan yung ating blood sugar babantayan natin, ano? Okay. Sa fasting blood sugar, mga 95, yun ang maganda. Kapag after meal,
kapag after meal, dapat hindi tataas ng 120, mga 2 hours after meal, ano? So, sama lang natin ito, mabilisan lang, ano? Ito yung sobrang tumaas o sobrang bumaba. Alin po ang mas delikado? Sobrang taas ng blood sugar o sobrang baba ng blood sugar? Hypoglycemia o hyperglycemia? Parehas po, delikado. Parehong pwede pong ma-stroke, pero ang pinakadelikado po ay yung nag-hypoglycemia kayo. In a few seconds, pwede pong makomatose. O ibig sabihin po, sobrang nagpagutom naman kayo, sobrang bumaba yung inyong blood sugar. Kailangan every 2 hours, small meal kumakain po, kasi baka bigla kang mag-hypo, ito po ang mangyayari sa inyo, pwede kayong makomatose o hindi kayo kagad na agapan, ikakamatay kagad. O, hindi rin po nakakabuti yung sobrang baba. Ayan. So, confusion or extreme weakness, sumusuka na, signs of dehydration, ayan. Chest pain, difficulty in breathing, yung wala na talaga siya, nagdideliryo na, no? Yung nag-hypo, sobrang hilong-hilo. Kaya yung mga biglang bumababa ang blood sugar, kailangan may at least chocolate kayo, ganon. Yun po ang problema sa ilang diabetic, ano? At yan, ito pong pagsugat-sugat ng paa, meron po tayong mga gamot dyan para makatulong po yung ating oil, yung Yunnan powder, para hindi siya manariwa. Yan. So, yun po mga may Bell's palsy na banggit ko din. Isa sa mga reason, minsan diabetic po, mataas ang blood sugar. Okay, ito yung sinasabi natin. This is your usual lunch, tama? May Coke, may pork, ayan, may rice. Papaltan na po natin ngayon ng ganito. Ano po? Kaya po, water na. Ayan, ito na po yung ating healthy plate. Okay, that's our goal for this week. And then, our target din po sa mga may diabetes at gusto ma-prevent po ang diabetes, alam niyo naman na at risk kayo, ang challenge ko po sa bawat isa is to take canela bark for prevention and for management po. Although parang wala dito sa ating prevention, ito, ayan. Okay, itong ating canela bark. Let's talk about it. Yung canela bark po, ito po, sino po dito mga nagte-take na ng canela bark? Okay. Ako po. Ayan. Yung ating canela bark po, pinagsama-sama po yan ng mga herbs, which is according sa mga clinical randomized trials, nakakapagpababa po ng fasting blood sugar, HbA1c, insulin resistance, lalo na sa mga type 2 diabetes. And for ayan. And then, meron din po siyang content, another herb po, na meron siyang corosolic acid. Ibig sabihin po nito, kapag twice a day na 500 mg, tinake nyo ng canela bark for 12 weeks. Ito, according to sa mga controlled clinical trial na nag-take po ng ating mga herbs na ganito, for 12 weeks, makikita nyo na may decrease po sa ating plasma glucose, triglycerides, yan, blood pressure, and insulin secretion measures. Mas gumaganda po, ano? So, yun po yung epekto ng ating canela bark. So, ibig sabihin, yung 12 weeks na tuloy-tuloy na pag-take nito, dapat meron po. Which is, meron tayong patient po na napakaganda po ng results sa kanya. From Cavite, si James, patient James po, no? Pumunta po siya sa clinic natin, dilaw na ang balat, payat na payat, nanghihina, may complication na sa heart, and then ang blood sugar niya po ay nasa 14. When you converted it, nasa 252, ganun kataas. Tapos hindi niya napapababa. From February, and then bumalik po siya lately, ayan, alam niyo kung ano na ang kanyang blood sugar from 14? Hulaan niyo po. May makahula kaya? Ano na po?
Regular. Nasa 7, kalahati po. So, malapit na. Ibig sabihin, ang layo po nun ha. From 14, napababa natin ng 7. And then, ang goal nga namin is mapababa ng 6.5 man lang. Wow Ayan. po. So, imagine from February, March, April, May, June. So, 5 to 6 months. Anong ginawa natin? Kinorek natin yung kanyang diet. Nung umpisa, talaga ina-assist natin kasi hirap na hirap siya. Pati pag-exercise. And then naka-monitor po yan, nakalista yung kanyang blood sugar. Noong umpisa, mga 200 talaga after each meal. So, ini-encourage natin na dapat walang aabot ng 200. And then, the good thing, nung pagbalik niya, hindi na ganun yung kanyang balat. May kulay na siya. Ayan, hindi na madilaw. Tapos, hindi na ganun ka-bloated ang tiyan lagi. So, naayos. And then, 7 na lang. So, pinabababa pa natin. Pero marami tayong patient po dito from diabetes. Ngayon po ay nagno-normal na po. Ano na siya? Regular blood sugar na. Reversible po. Pero hindi tayo nag-metformin doon sa iba. Ang ginagawa natin, may juicing therapy tayo. Yung ibang case na may condition like sa heart, minsan sinasabayan po natin for the meantime. Hindi natin pwedeng basta kasi itigil, lalo na yung nasanay na siya for a long period of time. So, hindi natin binibigla, dinadahan-dahan natin. And then, yun na po yung mga result, ano? So, before meal, canela bark, and then yung peri rose kapag sobrang taas po. Like yung nabanggit kong patient, ano? Dahil mataas yung kanyang blood sugar, after meal, nainom pa rin po siya nito. Pero nung unti-unti na natin napapababa, unti na rin ang dosage at nagka-canela bark na lang po. Yung peri rose kasi, according sa mga studies po, ano, yan, anti-inflammatory siya, and ang anti-inflammatory, ibig sabihin kasi ang diabetes is inflammatory disease po, ano? In 2024 study, it was reported na nakaka-improve po ng glucose regulation and insulin sensitivity markers sa mga clinical trials po. Yung content ng Perirose, full pack po ito ng phytonutrient, yung Perirose. Kaya napakaganda po. Though, yung mga gestational diabetes, hindi po natin pwedeng bigyan ng Perirose. Okay po? Yung gestational diabetes, kailangan po ay diet and exercise po muna. Hindi natin pwedeng bigyan po nitong supplement natin. Pero the other types of diabetes, pwede po natin bigyan nitong ating supplement. I think may gusto mag-raise ng question. Ma'am Amor, meron pong question. Naka-raise yung hand. May question po ba, Ma'am Amor? Okay, sige, later ha, kung may question po. Okay, baka napindot lang din. Pero ito po yung challenge natin, ano? I want to challenge you to prevent having diabetes or to reverse your diabetes for 7 days. Let's take canela bark before meal. O kung sobrang taas ng inyong blood sugar, take Perirose after meal. Sa day 1, i-replace nyo yung inyong drinks, yung soda, yung inyong milk tea into water. Then day 2, mag-reduce po tayo ng portion ng ating rice. So reduce tayo ng 25%. Kasi hindi natin pwedeng biglain na no rice. Huwag pong ganun ha. Yung mga matataas ang blood sugar, bigla-biglang magno-no rice. Huwag po. So, unti-unting nire-reduce. Sunod, add vegetables to lunch and dinner. Walk 10 minutes after one meal. Sabi ko nga, kahit 20 to 25 po. Sunod, avoid late night snacking. Wala na pong late night snacking. Then, we have to wash out our waistline. And then, magpa-check na po ng FBS or HbA1c. So, yan po yung challenge natin. Okay, ito yung nabanggit ko po na tulong po ng ating canela bark. Okay, so any question po? May question po ako. Okay, ma'am. Regarding sa pagtetest ng sugar, Okay. ano po ang proper way na Okay. dapat gawin when you want to test yung sugar mo sa daily basis?
Okay, it depends po kung anong type of diabetes, ano? Type So, wala naman sigurong gestational, iba po yun. Pero kung type 2 diabetes po, ganito po gagawin natin, ano? Take note nyo po. Random check po ito, ha, yung blood glucose test. Every Monday, fasting, blood sugar. Ibig sabihin po, before breakfast, mag-prick na po kayo, check nyo yung blood sugar. Monday, that's Monday. Pagdating ng Wednesday, lunchtime, after 2 hours, mag-check po kayo ng blood sugar uli. Friday, after dinner naman, 2 hours after dinner, check nyo po uli. So, MWF, para hindi po magastos sa ating needle. Ayan. So, that's random check. Pero, doon sa mga kailangan close monitoring, usually 3 times or 4 times a day. Pero in general, pwede na po yung MWF na tinuro ko po. Nakuha nyo, ma'am? Nalista nyo po? Opo. Ano po ang normal dapat na mag-register sa amin? Normal blood sugar. O dapat ano po, after 2 hours, make sure na nakapag-walk po, ha? Dapat ano po, 120. Pero yung before meal, yung FBS, yung before meal ng Monday morning, dapat 95, ganun lang po. 100 plus mataas yon yung FBS po. Ayun. Pero ang usual niyo po, depende pa rin. Titignan natin kung nahihilo dun sa 120. Dinadahan-dahan po kasi yan eh. Okay. Pero yun yung general po. Opo, thank you po. Nabanggit mo, Doc, yung metformin is bad after pagka 10 years na mo nang ginagamit. Opo. So, when dapat i-stop yung pag-inom ng metformin? Halimbawa, actually, yung iniinom ko is Tradjenta Duo, meron siyang metformin. So, Opo. what if I started using yung canela bark, tapos kailangan itigil yung Tradjenta Duo ko? Alamin natin, ma'am, after 3 months sa inyong lab test uli kung may improvement. Depende po yan sa adaptation nung absorption ng inyong katawan. Okay, so for 3 months, observe po muna natin. Pero hindi natin kasi pwedeng biglain. So, ganun din po yung pag-inom ng Perirose. Kasi ang prescribe niyo po sa akin ay canela bark lang. Wala pong Perirose. Kasi meron na po kayong, may kasabay po tayo metformin. Okay. So, hindi natin pwedeng i-raise na sobrang bumaba naman. Baka Okay. mag-hypo po kayo. So, kapag ganon, kaya inaalam po natin sa patient kapag ano yung iba pa pong iniinom. Hindi pwedeng sabay-sabay. Gusto natin mapababa. O sige, tig-3 lahat. Tapos nag-hypo siya. Mas delikado po. Tapos may mga kasabay pa pala mga synthetic. Yun po yung nakakatakot, yung may mga kasabay synthetic. Kasi yung synthetic po, fluctuating talaga yan. Biglang babaksak, ganon. Tataas. Kaya bantay sarado dapat ang blood sugar. Speaking of hypo po, Apo. ano po ang sintomas na nag-hypo ka na? Yung po bang, albawa, matagal kang hindi kumakain, tapos bigla kang nanginginig? Yes po. Okay. Signs po Ano, yun. Opo, kaya dapat every 2 hours kahit wheat bread nakain kayo kasi pwede pong bumaksak yung blood sugar. Yun. Sige po. May other question po? Yung mga nilalanggamang ihi, yan yung matataas ang blood sugar. Ma'am, yung pong hindi nagaling ang sugat. Yun po, isa po yun sa symptoms na possible mataas ang blood sugar. Kaya para gumaling din po yun, mapababa po yung blood sugar. Opo. Kaya yung patient natin sa ospital na ganon, yung buong paa niya puro sugat, binigyan natin ng oil, Yunnan capsule na tuyo. And then at the same time, tinulungan natin mapababa ang blood sugar. Ma'am, yung oil po ba,
nakakatuyo po yun ang sugat. Opo. Tapos, pagkalagay ng oil, pa-absorb lang. And then, yung Yunnan powder. May powder po tayong nilalagay. Chinese medicine yun para mas lalong matuyo siya. Available Mm. po yan dyan sa atin. Apo. Okay pa. Kasi ang ayaw natin, tuluyang mabulok, yung paa. Opo. Mahirap. Sige po. Any other question po? Ma'am, yung naman, regarding po kay patient nyo po si Donna de Villa, Opo. ay may tinatanong po siya kung pwede daw pong katapos siya mapahilot po, nagpamasahe po siya, pwede daw po siyang uminom ng tubig at saka ng gamot. Pwede naman po. Mm, Opo, after massage, pwede po yun. okay po. Sige. Nagtanong lang po siya. Opo. Okay po, ma'am. Thank you po. Okay. May other question po? Ma'am, Yes po. dati po ako nagtitake ng Aspolfern. Opo. Tapos ay naubusan na po ako, nag-stop ako. Pwede po ba siyang maintenance? Yes po. 1 to 2 capsules a day, pwede po. Okay po. Kasi malaki pong naitulong niya sa akin. Kasi po, Opo. noon ako ay pag tatayo, laging nahihilo. O, gawa ng hype. Punta ng panyo, Yes. nahihilo. Pero nung, ang laki po ng naitulong ng Aspolfern sa akin, mula nung magpa-check up po ako dyan, tapos nag-take po ako. Ngayon po, hindi na po ako nahihilo. Ayun, salamat naman po. Ayan. So, Kaya yung, natanong ko po kung pwede po siyang maintenance. so yung Thank you mga po. gusto din mag-lose weight, pwede po ang canela bark. Kasi ang isa sa effect po niya, yung cravings ninyo, So, yung gustong kumain ng madami. Ay, ganun po ba? Suppress niya, opo. Kaya maganda din yung canela bark po. Opo. Kaya sabi ko, for prevention and management of diabetes, maganda po ang canela bark. Okay po, okay. Ayan. Kahit Meron, wala pa po, kahit hindi po mataas ng sugar, Dok. yes po. Pero syempre, lower dosage po. Kasi if we want na to control our appetite. Ano po yung lower lang po? One- Dose lang. 1 to 2 cups a day po before 1 to 2. meal. Opo. Okay. Before meals po yon? Opo, before meal. Okay po. Thank you po, doktora. Opo, maganda talaga siya. Ngayon, pag may mga complication po, iba pa pong usapin yon. Yung may kidney problem, yung madami ng complication, no? Diabetes with complication. Marami po tayong ibinibigay na combination of supplements na po. So, iba na. So, kailangan may mga lab test din po yon. Okay po. Thank you po, Doc. Itong pinag-uusapan po natin online, mostly general. Pero syempre, individualized treatment, iba-iba pa rin po. Kapa. Ayan. So, any concern pa po? Meron po akong question regarding sa canela bark kasi Opo. I'm using it po, no. Napansin ko nga sa gabi, wala akong appetite kumain. Ang Opo. concern ko lang po, minsan nag-high po ako, nung hindi pa ako nagagamit ng canela bark, nag-high po ako. Pero so far, hindi pa ako nag-high po sa gabi na hindi kumakain. Posible po ba ako mag-high po hindi ako kumakain sa gabi dahil wala akong appetite to eat? Ano pong last meal nyo? Anong oras? Katulad po, halimbawa po, 6:00, ayoko na pong kumain Tama afternoon. lang po. Actually, tama lang yung ginagawa nyo. Talagang last meal na yun. Okay. So, kung may, milk lang, soy milk, water, ganun lang talaga. Pwede po, ma'am, ang taho? Opo, maganda yung protein po, source of protein. Wag na yung sobrang tamis po, taho, tapos may ice cream sa taas. Meron ngayon ganyan taho story. Nauso na yung taho, tapos may ice cream naman sa taas. Opo. Okay po. Sige po. Ayan, ma'am, sige. Up to 6 p.m. po talaga.
Ngayon, good thing na yun na hindi kayo nagugutom. Usually kasi gutom ang mga matataas ang blood sugar. Ibig sabihin, magandang ano po sa inyo na hindi kayo nag-crave. Ibig sabihin, maganda, hindi tumataas yung blood sugar niyo. Yung Pag nagutom po ba, pwedeng water na lang inumin? water, soy milk, or wheat bread, pwede po. Yogurt, pwede po. Okay. Kasi mabababa po sa glycemic index yung binabanggit ko. Like peras, apple, yan. Yan po yung mga pwede. Pag nagutom po, yun ang kainin. Wag po grapes, wag dates, yan. Ang tataas sa blood sugar po. Watermelon, mataas po sa sugar. Dragon fruit po, Dok. I'm not familiar pa sa glycemic index ng dragon fruit. Pero pag ganyang mga ini-slice kasi, may portion lang po. One slice lang. Yung pong yung pong parang mango pero hindi pa siya ripe. Opo, one slice, opo. Lagi pag ang ating protocol po kasi, mga papaya, mango, ganon, lahat ng prutas na ini-slice, one slice lang po lagi. Avocado po. Opo, maganda yun, avocado, kasi mataas sa protein, so okay po. Wag na lagyan ng milk. Yun naman po ang nangyayari. Siyempre, avocado nga, healthy nga. Tapos may gatas na malapot naman. Ang sarap yun. Pwede pong powder. Pwede. Tawis din ni ma'am. Pwede yung mga soy milk siguro. Yung 12 milligram lang. Ang hirap bumili dito sa atin ng soy milk. Meron po sa grocery, yung may soya na bibili, mababa lang siya sa sugar. Sa Cebu, maraming soy milk. Mhm. Dok, anong brand po yung soy milk na yan? I-picturean ko po. I-send ko sa ating group chat. Sige po. May question pa po ko regarding sa pulikat. Ang pulikat po ba ay isa sa mga simptomas na lumilitaw sa isang diabetic? Kasi nabanggit natin kanina yung numbness, Pwede po, pwedeng kulang sa vitamins, ng vitamin E, vitamin B, maraming factor, pero isa po siya, lalo na kung may parang tusok-tusok po, na nararamdaman. Numbness, pwede po. Isa po siya. Pero yun nga, hindi pwedeng isa lang yung basihan po natin. Dapat maraming sintomas po. So kung yung namamanhid, tapos may kasabay na frequent urination, excessive thirst, yan. So mataas po sugar nun. Okay, so any question pa po? Thanks po. Ayan, so I hope marami po tayong natutunan ngayong gabi. Ayan, so sa panghuli po, before mag-close si Vincent, okay, tandaan lang po natin, na kaya pong ma-reverse. Sabi nga ngayon sa lifestyle medicine, diabetes is, there is remission in diabetes. Sabi ng mga kaklase ko, mga doktor, there is remission in diabetes. Kaya siyang, not the term reverse, pero ma-remission talaga. Yan, remit. So, kailangan lang po, kailangan lang natin magkaroon ng tamang desisyon na kumilos kagad, So, every meal is a decision, every walk is medicine, every checkup is your protection. So, every small lifestyle change is a gift to your future self and your family. So, yun po yung ating goal ngayon, Hindi po natin sinasabi na bawal ang rice, bawal ang ganyan. But alam natin yung calorie intake po. Nasa total calorie intake the whole day po yun. Doon po siya nakadepende. So not necessarily na bawal ka ng ganyan, bawal. So computation pa rin po siya ng calorie. But since hindi naman tayo mag-compute, tinuturo natin ano yung mas mabababa ang glycemic index para yun po yung ating kainin.
araw-araw. So let's protect our health. Napakahirap po na may diabetes, ano? Nakakaiyak kasi parang gusto mong kainin pero hindi pwede basta-basta. You have to control yourself. But still, there's promise ng Panginoon na tayo pagagalingin niya. Pwede po. Pwedeng gumaling po ang mga may diabetes. Amen. Okay. Thank you Doc, po, pwede may pahabol. Pahabol, Pastor. Amen. Kasi may mga mga pastor at mga Christians Opo. na ang kanilang panampalataya, pag mamatay ka na. Opo. Sabihin, kahit ano daw kainin mo na kasi mamamatay ka naman. Opo, ayan. Mamatay ka naman rin. Pero mga pastor to. Totoo, So, Pastor. anong advice mo sa kanila? Kasi sabi nila, kasi appointed time naman daw yan ng Diyos na di ba? mamamatay ka naman talaga. Opo. Alam niyo, may kausap po akong ganyan. Sabi niya kahit anong ingat mo sa pagkain, magkakasakit ka pa rin naman. Diba? Yun po. Pero, babalik po tayo doon. Sa lahat na nakakausap ko po, even mga pastor, sabi ko, babalik po tayo on how, paano tayo kabuting steward ng Panginoon. Na binigyan niya tayo ng katawan, paano natin 'to mapapangalagaan? Are we a good steward ng Panginoon? Doon pa rin tayo sa usaping stewardship po. Na our body is temple of God. Pinangalagaan ba natin 'to? And paano po tayo maglilingkod sa Panginoon kung basihan lang natin kaluluwa? Pwede naman siguro yun. Kaluluwa lang. Pero anong ginagamit po natin sa paglilingkod? Katawan pa rin po. So, kung gusto natin maglingkod sa Diyos, kasama po ang katawan. May isang verse po na holistic ang sabi, spirit, soul, and body. So, hindi tinanggal ang body. Kasama po sa paglilingkod yung katawan. Kaya, challenging po ito. Yan, totoo yan, Pastor. Nalulungkot nga ako, sabi ko, ang Seventh-day Adventist, isa sa ministry nila ay health. Correct. Alagang-alaga nila katawan. Clean living sila. Pagdating sa Baptist, walang bawal. Lahat na kakainin. Lahat ng lifestyle, hindi natatakot kasi nasa Diyos naman ang lahat. Nakakalungkot kasi you have to, parang pahalagahan mo yung buhay yung katawan na binigay sa iyo ng Panginoon. 'Di ba po? That's being a good steward pa rin ng Diyos po. So, yun po yun. Babalik tayo dun sa usaping yun. Kaya yun yung challenge ko po sa mga nakakausap kong pastor. And then, sabi ko nga, ang hirap na naglilingkod ka, tas ang dami mong sakit. 'Di ba po? Ang dami mong gustong gawin sa Panginoon, pero ang daming hindrances, ang dami mong nararamdaman. Na gusto mong ma-enjoy yung fruit of your labor, pero ang dami nang iniinda. So, nagpagod na po tayo sa ministry, lahat na binigay natin sa Panginoon, sana naman ma-enjoy din po natin. Because we did our best to become the good steward ng Panginoon po. Ayan, thank you po. By the way, patay na po yun. Yan nga. Last year. Makakaunti ang oras. Ayaw makinig doon sa mga herbal. Hindi ko naniniwala dyan. Mas magaling yung nag-aral ng mga doktor ng ganun ganito eh. Which is, Nagpasarap kasi siya, Pastor eh. which is sa mga doctors po ngayon, nakita nila na kasama talaga ang diet and lifestyle po ngayon. Kaya nire-recommend na nila. Opo, kasama na ngayon. Pinag-aaralan na nila ang preventive healthcare po. Yes, amen. Sige po, Vincent. Thank you, Doctor. Thank you, Pastor. Vincent. And thank you so much po, Ma'am Maika. Doc Maika, for another insightful and New year rising. inspirational discussion po natin ngayon. So, sabi nga ni Ma'am Maika, there is a remission in diabetes po. Lagi po nating tatandaan. We truly appreciate your dedication, Ma'am, to sharing updated health information that empowers us to take better care of ourselves and special po our loved ones po. Maraming salamat din po sa mga nag-participate po ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa mga nagtanong, lalo na po lalo tayong magkakaroon ng
ng kaalaman at karunungan sa pagtatanong natin. Dahil sabi nga, mas daig pa ng taong matanong at taong matalino, no? Parang ganun po. So maraming salamat po sa mga bagong participants natin ngayon. As we come to the end of tonight's webinar po, we would like to sincerely thank everyone for taking the time to join us. Napakahalaga po ng oras ng bawat isa at na-appreciate po namin na bawat oras po ninyo ay nilalaan po ninyo sa ating webinar, no? So, maraming salamat din po sa pagiging consistent ng ating Prosper and Perform journey. We hope that tonight's discussion has given your valuable knowledge that you can apply in your daily life and share with your family and friends po. And before we officially end, we are happy to announce that our quiz winner po and our early bird participant will each receive pa rin po ng gift certificate and voucher po natin. And we look forward to seeing you again in our next Prosper and Perform webinar. Until then, to continue learning, stay healthy, and continue becoming a blessing to others po. God bless po everyone and have a wonderful evening. To formally end po yung ating discussion po. O kung okay lang po, si Ma'am Sylvia po, mag-closing prayer po. Okay lang po ba, Ma'am? Let's pray po. Lord, thank you for the lesson we've learned today, Panginoon. Thank you po for Doc Micah. Thank you for the ministry of Mount Holistico. We just pray, Lord, na everything na natutunan namin ngayon ay mapamuhay namin at ma-share namin sa mga tao na nangangailangan din ng mga ganitong information. Patuloy niyo po ingatan ang bawat isa, maging aware kami sa mga food namin, sa exercises and medicines na tinetake namin. And we should grab this opportunity na makagamit ng mga Mount Holistico na product to help us with our illnesses, Panginoon. Thank you for this time, Lord, and we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat. Amen po. Amen. Thank you everyone and have a blessed evening po. Bye. New Year rising, 2026. Prosper and perform, we're in the mix. Small steps stacking, habits that last. Health in the present, wealth in the past. Mount Holistico, we're on our way. Prosper and perform, make today your day. Well,